For today's video, dadalhin ko kayo sa isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa Pilipinas, ang 100 Islands National Park sa Alaminos. Island hopping tayo today, kaya samahan niyo ako sa isang buong araw ng adventure, activities, at sobrang gandang views. First stop, Santal Island and Ramos Island. Unang island pa lang ay sulit na agad. Ang ganda lang ng tanawin dito habang naglalakad ka, mapapawi agad ang pagod mo sa biyahe. At ang unique dito, may helipad siya, kaya perfect spot talaga for photos. Very social ang vibes. Next, ang katabi lang nitong Ramos Island, na mas kilala bilang Bonsai Island. May floating bridge na nagko-connect sa dalawang island, kaya pwede kang maglakad from Santal papuntang Ramos Island. Ang ganda talaga maglibot sa island na to. Ikaw ba naman, napapaligiran ng mga bonsai at napakagandang tanawin. Makikita mo din pala dito ang malaking statue. Tsaka may kapehan din sila dito sa taas. Ang saya lang talaga maglakad habang napapalibutan ka ng clear blue water at napakasariwang hangin. Next island natin, ang Governor's Island. Dito makikita ang famous view deck. Medyo may konting akyatan, pero promise, sulit na sulit pagdating mo sa taas. Pero hindi na pala kami pumunta kasi pagod na kami. Makikita mo sa taas ang napakagandang view ng iba't ibang island ng 100 Islands. At kung adventurous ka, meron din silang zipline dito. Imagine, nagsizipline ka habang tanaw mo ang dagat at mga isla. Ibang level ang experience. Take note, 500 pesos nga pala ang zipline dito. Next naman, Romulo Island. Saglit lang kami dumaan dito at hindi na bumaba ng bangka. Pero from afar, kitang-kita mo pa rin yung natural beauty niya, tahimik at nakaka-relax tignan. Next stop, Marcos Island. Dito matatagpuan ang sikat na Imelda Cave. Guys, dito talaga ang highlight ng adventure namin kasi may cliff jumping. Medyo nakakatakot sa una, pero sobrang saya pag tumalon ka na. Ang tubig sa loob ng cave, sobrang linaw at malamig. Perfect pang cool down. After that, pumunta naman kami sa Old Scout Island para mag-snorkeling. Grabe, sobrang ganda ng coral reefs at ang daming isda. Hindi ko nga pala na-videoan ito kasi wala kaming waterproof na gamit. Next stop is Quezon Island, ang pinaka-main island ng activities. Dito, pwede kang mag-kayaking, helmet diving, banana boat ride, at may zipline din. Ang daming pwedeng gawin, kaya perfect talaga ito for barkada or family trip. Dito rin ang maraming kainan at cottage. Sumunod naman ang Clave Island. Tahimik at relaxing ang vibes dito. Perfect spot kung gusto mo lang mag-chill at mag-enjoy ng nature. Next stop, Children's Island. Dito kami nag-enjoy mag-swimming kasi mababaw lang ang tubig at safe talaga. At syempre, hindi mawawala ang pagkain. Nakabili kami dito ng fresh oysters na nagkakahalaga ng 150 pesos. Sobrang fresh talaga at ang sarap. Perfect pang merienda habang nakarelax sa tabing dagat. At ang last island natin for today ay Cuenco Cave. Isa na namang magandang spot na may natural rock formations. Napakalinaw din ng tubig dito, kaya perfect pang explore at pang picture-picture. Bale may cliff jumping pala sila dito, pero nasira lang ng bagyo. And that's it for our 100 Islands adventure. Sobrang saya ng experience, from island hopping, cliff jumping, snorkeling, hanggang sa food trip. Kung naghahanap kayo ng perfect summer getaway, highly recommended talaga ang 100 Islands sa Alaminos, Pangasinan. If you enjoyed this vlog, don't forget to like, comment, and subscribe. See you sa next vlog.